meron tayong ginawang malala. Ginawang malala ngayong araw na to. Gusto ko lang itong itry dahil yung panahon natin ngayon ay sobrang pangit. Uulan, aaraw, uulan, aaraw. So, meron akong ginawa. Tinry ko yung tinatawag dito nila na yung mag-shopping ka online. I mean, hindi mag-shopping. Bumili ka ng mag-grocery ka online. Tapos, yung magdadala ng mga groceries mo ay hindi tao, hindi naka-grab. Sa Pilas lang po uso ang grab. Hindi naka-sasakyan, hindi naka-motorcycle. Basta, hindi po tao ang magdadala ng ating groceries ngayong araw na to. For today's vlog, for today's video, hindi tao, hindi hayop, hindi din naman hayop yung magdadala ng ating groceries. Ayan, nagreklamo na po si madam kasi hindi daw po umaandar yung aming stroller kasi inaantay po natin yung ating groceries. Katamaran ni Ruby. Hindi naman siya katamaran kasi ang pangit lang talaga ng weather. Gusto ko lang itry yung bagong pakulo ng Finland dahil dito sa Finland sobrang napaka high-tech po talaga. The best dito sa Finland. Mga sobrang high-tech talaga dito. Lahat na lang, kulang na lang yung maghuhugas ng puwet mo. Yung lang may robot na magluluto. Oh, may idea na kayo, no? May idea na kayo kung ano nga ba yung sinasabi ko. Lahat na lang high-tech. So, meron silang pakulo na ganito. And excited ako kasi first time kong gawin to. At hindi lang naman siya, parang first yata to. Parang dito sa ano namin, dito banda sa amin, parang first time siya dito. Pero some of the other places, like for example sa mga big cities, meron na talagang ganito. And sa Kotka, meron na din ganito. Dito sa amin, sa S-Market lang merong ganito. Word of the day is ganito. So, tinry ko siya ngayong araw na to at tignan natin kung saan ba siya manggagaling. Doon ba siya manggagaling? O dito siya manggagaling? May nagre-reklamo na po na aking Anong yan? Anong pa-outfit mo dyan, anak? Nak, sino ka dyan? Ganda ng pa-OOTD ni Lumi, oh. Itong overall niya na to is galing to ng Kela, kung maalala ko. At maganda siya kasi hindi na kailangan ng gloves, hindi na kailangan ng shoes or anything na socks kasi balot na balot ang lumibo. And pinagamit ko na sa kanya itong pa-hot niya na ang ganda. Say hi, Nak. Say hi. Hi. Sino ka dyan? Diba ngayon lang tayo lalabas? No, after how many days nakakulong tayo kasi ang weather po namin sobrang pangit. Ganito po yung weather. And ganito na po kadumi. Kasi autumn na po dito. So yan, waiting lang kami. Kasi ang sabi, yung aking groceries ay 15 minutes left. Nandito na daw siya. Ang bilis naman. Saan kaya? Excited ako kung saan siya manggagaling. Wala lang. Trip ko lang. Pero hindi siya free. May bayad siya like 3.90. 3 euros and 90 cents. So, tignan natin kung saan siya manggagaling. Saan ba manggagaling ang ating groceries na binili online? At sundan natin siya. Pagkatapos ko makuha yung mga groceries, sundan natin siya. Magiging spy ako ngayong araw na to. Kaya hindi naman na umuulan. Kanina kasi ang pangit talaga. Uulan, araw. Kasi din po, kaya ginawa ko din itong online ano na to. Kasi ginawa ko din po ito kasi si Mr. po iniwan na po kami ni Mr. Lumayas na po si Mr. At 3 days po siyang mawawala. 3 days and 2 nights. Wala po kaming pagkain. Actually, nag-offer siya kanina na bago siya umalis, bago niya kami iwan, kung pupunta ba daw siya sa mall bili ng groceries. Kaso ako po ay tinupak. Kaya sabi ko, hindi ko siya kinikibo. Kaya lumaya siya na hindi kami bati. Pero tumatawag siya ng sorry sa akin. Sorry. Pero hindi ko na i-detailed kung bakit. Okay, makimarites. Charing. Marites natin yan sa hindi. So, ayun. Daw, ilang minutes na lang. Anak, magantay ka lang, nak, ha? 14 minutes pa, anak. 14 minutes. Ano kaya kung ako yung magsuot nito, no? Siguro ang pangit. Sa mga baby lang yan, maganda suotin. Oh! Reklamo na naman po si madam. Hindi na siya sanay na may gloves. Ang kulit ng kulit ng boses mo. Mura kag naipit. Mura kag gikusi ba nak? Katawa ka na? Nakaintindi ka nak ng gikusi ka na? Nak, sino? Si Tita Rona, maalala ko nagbigay sa'yo.
Opo, opo, ito na po. Lalayas na po tayo. Ikot-ikot na muna kami dito kasi kailangan ko antayin yun bago kami umalis. Alam mo yung nag-order ka online tapos lalabas ka din pala, pupunta ka din pala ng shop. Kasi konti lang yung in-order ko doon. Gusto ko lang i-try. Na-amaze kasi ako sa sobrang high-tech dito sa Finland ba. So marami na rin namang uy, ano nangyari? Bakit nagtakaysin? Ano nangyari? Andito palapit na siya. Uy, tracking. Ano nangyari? Ba't nagtakaysin ito? So ayan po, ayan. Yes po, robot po ang maghahatid sa atin ng mga groceries. Ayan, meron tayong tracking dyan kung asa na siya banda. Anong ano na ba? 11 minutes na lang. Na-traffic na. Kailangan mag-follow the rules ng robot na. Kaya nagpo-follow the rules man yun. Tingnan natin dito. Saan ka siya galing? Makapagtawanan tayo. Saan kaya siya galing? Dito? Ay manggagaling. Dito siya manggagaling o dito sa kabila? 1 hour later. So, ayan na nga mga beshes, na-imbier na ako. Alam mo yung ang tagal namin nag-antay, excited pa ako na makaka-receive ako ng grocery galing sa robot. Naghahanapan po kami ng robot. Hindi ko alam kung nasaan siya. Kahit na napagod na po ako pabalik-balik kung saan ang robot, hindi po siya dumating sa bahay namin. Inindyan po kami ng robot. Ay naku. Grabe talaga ang pabalik-balik ko. Saan ba tong robot na to? Saan? Sa iba yata siya napunta. Ay nako, falfak man yung ating first na pa-deliver sa robot na to. And sana dahil hindi nakadating sa akin ang aking mga groceries, kailangan ko pumunta sa S-Market at doon ko kailangan pick upin. O di ba? No choice talaga. Kailangan ko pa ding lumabas. Excited pa naman ako. As in, walang robot na nagpakita sa akin. Nabaliw na ako kakahanap kung nasaan siya. Meron naman siya yung nakita nyo naman, di ba? Meron siya yung kung saan siya banda, pero hindi talaga exact location. Ang hirap niyang hanapin mga besh. Nagtatago. Hindi ko talaga alam kung nasaan siya. Hanggang ngayon hindi pa rin kami nagkikita ni robot. Nakakaloka, saan ba napunta yun? So dahil hindi nga ako na-pick up, ang galing pala nun kasi napapaisip ako, paano pag may mga nuloko na gustong kunin yun, yung nasa loob na groceries, paano nila makukuha? Pero hindi pala yun basta-basta makukuha ng mga kung sino-sino lang, kasi meron siyang code and ikaw lang syempre nakakaalam ng code. Kapag dumating na sa'yo yung robot, sa kanila bibigyan ng open the robot at i-enter mo yung code doon na ibibigay nila sa'yo. Saan na kaya yung robot na yun? Hindi ko alam talaga kung saan siya nagpunta. Robot, saan ka na? Saan na yung ano ko? Groceries ko. Grabe talaga, hindi talaga siya napakita. Ay, so no choice ako. Kailangan namin pumunta ng S-Market kasi kailangan ko yung mga groceries na yun at wala kaming groceries ni Lumi. Wala kaming kakainin. Punta na lang kami dito sa Market Square kasi mayroong street food dito. Sila nandito na daw kanina, pero nandun siya sa Lidl kasi wala daw siyang kasama mag-ikot-ikot. Pupunta naman sila dito. Maya na kami magtuos ni robot. Alam mo yung excited ka pakita sa kanila. Naggalawang isip pa ako kung mag-robot pa ako or mag-pick up na lang ako or ipapahatid ko na lang by car. So ito yung ganap dito. Maliit na street food lang naman dito sa Market Square. Kunti lang yung tao. Maulan kasi Ayun yung panda na. Gusto mo mag-picture tayo kay panda na? Antayin na lang natin si Tita Lani na. Let's wait for Tita Lani.
May tao pa rin talaga dito kahit na ano. Maulan. Punta tayo dito muna sa Asian store. Tayong pang protekta kapag umuulan. Si Lani. Ano si Lani? Lance! Ano naman sila? Paras pala kami, oh. Ayan, oh. Nagkasalubong patuloy kami ni Lani. Oh, diba? Gamit na gamit ito. Maganda to para sa ano, ulan, oh. Oh, mababasa ba si Lumi dyan? Of course, hindi. Of course, hindi mababasa ang Lumi. Kaitsurahan natin. Ay, mayroon ka din pala. Low mo lang. Walang ibang choice. Hindi yan ba? Yung raincoat mo. Yes. Ay, rain cover. Raincoat naman. Yung aking ginawa ko, binutasan ko. Baka hindi makahinga. Eh, ang dami. Alam ko, meron. Pero just to make sure, ito kasi yung binili ko nung baby pa siya. Meron siya dito, oh. Alam mo na ang nanay. First time mama. Kaya nasira tuloy. Pero at least, lagi yan. Tapos may ano pa tayo dyan. Extra jackets and umbrella. Ay! Lance! Punta muna ako ng S-Market kasi alam mo ba kung nangyari? Nag-try ako nung tinatawag na robotin Colitos ba? Oh. Naghahanapan kami ng robot. Hindi ko alam kung saan napunta. Hindi dumating sa bahay. As in? Oo! Anong oras? Kanina, nung sabi mo nang nag-aantay ka ng bus. Ah. So kailangan ko na lang pick upin dito sa S-Market. Pero ang maganda lang kasi 3.90 lang naman yung bayad. Dapat i-refund nila yun. Sana i-refund nila. Kunin naghahanap pa kami ng robot kanina. Sabi, Wala mo lang pupunta sa baba ng ano to, ng building? hindi. Nandun na nga ako sa baba. Hindi nga nakarating doon sa building namin mismo. Pero ang sabi doon sa karta kasi meron eh. Oo. Yung matitrace mo talaga. Yung parang Waze. As in, update naman sila. Tapos sabi na 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, nandyan na. Kanina pa kami nag-aantay sa baba, wala talaga. Baka sa likod. Hindi, nilibot na namin lahat-lahat. Kung saan na kami nakarating sa mga kapitbahay ng mga building, wala talaga. Naloka ako, sabi ko, ano ba naman to robot na to? Excited pa naman ako na i-try siya. Pero hindi talaga dumating. Kakaloka. Anyway, tingnan na lang natin dito. Kunin ko na lang. Itong ulong. Si robot, walang yaka robot. Ayan na si robot. Oh. Robot! Ayun, paano? Paalis na naman itong mga tuwayan, no? Kasi oh, madami na nga. Ito na yung robot, oh. Starship. Baka ito yung robot na yun, no? Ano kayang gagawin sa akin? Palayas man to. Ang laki daw ng pwedeng malagay dyan. Like two bags. Meron na mga laman, oh. Kaya yung mga robot, oh. Galing ang lalaki. Bata ito yung akin. Puntahan na nga lang natin dito. Kaya alam mo ba, Lance, malala yung cravings ko kagabi. Cravings ng ano ba? Cravings ng McDo. Ako din. Grabe kagabi. Tara. Gusto ko na oras na. Tara, puntahan na nga lang dito. Roboting Colitos. Saan ka na? Sa kasa na lang siguro ako diretso. Ayun, magtanong ko sa kasa. Tingin nga ako yung... Di pasok mo lang tayo. Nak? Saan ka? Okay, punta ka nung. So, ano ba? Yo, si Emena Perella. Amen. Amen. Oy, Robby. Yo. Sa uli mo, doy ng tilaw. Ni. Okay. Yo. Si Olimon, tilaw. Bisa siya. Bisa siya. O kasi biya na robot. Kung di ala, extra ko. Ah, okay. Diba? Gamit na gamit yung ating rain cover. Basa na basa ako. Dito lang sa labas. Pero sa loob, wow, walang kabasa-basa. Ang ganda yung jacket na ganito. And itong rain cover, maganda. Kasi hindi talaga nabasa ang lumibo. Kailangan natin ito sabit na para matuyo na. Hindi talaga nabasa ang lumi ay. Sarap, buhay mo na ka. Ilagay natin yan. Ito, basa na to. Sa labas lang naman siya basa. Kaya iwan ko na lang dito. Meron naman akong extra hoodie dito.
Di ba maganda yung marami kang extra na mga gamit. Kaya we never know kung ano mangyayari. So ito, iiwan ko to. Dito ko nalang isampay. Ayun pala talaga ng robot na yon. Hindi ko talaga alam kung saan siya napunta. Nakabalik naman siya dun sa shop. Sa S-Market lang kasi merong ganun. Sa ibang shops wala pa. Yes, anak. Oh, nagreklamo to si Lumi kasi nakabalot yung kamay niya. Yan, okay na. So, nakabalik naman siya doon. Pero, naghahanapan talaga kami kanina kung saan siya napunta. Nakakatawa. Tapos, hindi pala talaga yun mananakaw. Kasi, ang hirap niya i-open, besh. Wala. Hindi siya basta-basta mananakaw. Kahit nga yung cashier doon, nahirapan sila kung paano buksan yun. Kunin yung aking groceries doon. Kasi, talagang grabe yung security noon. Hindi na alam kung paano buksan kanina, kaya medyo natagal. Medyo natagal lang kami kanina sa pagkuha doon. Naman to na, ayusin na natin to. Alam ko, naiinitan ka na dyan. Tapos yung nakita niyo po kanina, kaklase ko po yun, yung Russian na tindera doon. Sabi niya, Robby. Robby talaga. Sabi niya, sabi niya, nag-ano ka ba? Nag-order ka ba ng robot na ano, nag-grocery ka ba? Tapos pinahatid mo sa robot. Sabi ko, oo. Sa'yo, ikaw na. Sabi nga, ikaw nga doon. Sabi ko, hindi dumating. Sabi niya, oo nga. Kasi bumalik na daw yung robot doon. Sabi ko, nakakatawa nga kasi hanap ako ng hanap din sa robot na yun. Saan napunta? Kasi hindi naman nakarating dito. Kasi wala talaga dito. Nagpunta na ako doon sa malayo, mga 100 meters. Doon din, wala talaga. Hindi ko makita kung saan napadpad ang robot na yun. So, nandito na po yung in-order natin. Mga groceries. Ito na naman tayo, nak. So, may extra overall si Lumi dito. Just in case, ito yung sa rain niya. Ito yung pang raincoat niya din na overall. Pero hindi naman siya na basa. So, yan na. Okay naman na yan. Payong. Lagi ito nandito. Just in case, makalimutan. Wala ka na, anak. Andito pala yung jacket ko. Hindi ko na. Yung may hoodie. Ito po. Kalimutan ko pala suotin. Maulan pa ba? I think so. Ganito ko na lang. Yung laban inahan. Lavern. Tapos ito. Ganyan. Wala ka na, anak. Ay, ito yung buhay natin dito sa abroad. Ay, hindi ba dali? Agoy. Kasi pag sinuotan ko si Lumi nung makapal na overall na pang winter, hindi ka. Bibigitan ako lalo. Eto, higit na ko na lang tong stroller kay wala man si daddy. Wala mang car na mag-park dito. Ay! Lavern na, babe. Lavern. Susi, anak. Ready ang susi. Para mabilis ang papa. Let's go. Let's go, sago. Ay, sana hindi na maulan, anak. Hala, sobrang ulan man pala, anak. Hala, ang bilis dumilim. Diyos ko, Lord. Tara, anak, tara. Ayan. Hala, ang bilis dumilim. Hala, 6 na po kasi. Ito yung mahirap pag autumn. Ang bilis dumilim, besh. Wala na talaga yung summer. At ito po talaga ang totoong autumn. Ulanin. Parang spring. Kaya hindi maganda yung autumn this year. Agoy. Alas 6 na po pala kasi. Kaya madilim na agad. Huh? Ayan naman, umumpisa naman yan. Sigaw. Nag-i-echo kasi yung boses. Nag-i-echo kasi yung boses niya. Gusto niya sumigaw dito. Kasi nag-i-echo yung boses niya. Ang cute mo dyan, anak. Wala tayong daddy ngayon, anak. Tayo lang, tsaka si Toshi. Walang dada.
na darating. Ay, Diyos ko. Tabang mga langit. Diba? Parehas lang tayo ng buhay, mga besh. Mas masarap ang yung buhay dyan. Kasi, merong lola, lolo, mga kapatid, na mag-aalaga ng anak. Mga apo. Mag-aalaga ng apo. Dito. Sa amin lahat. Kami ang makikipaglaro sa mga anak namin. Hindi pwede na iba ang kalaro. Kasi, hindi ba yan uso dito? Nakakamiss yun sa Pinas na makakapagpahayahay ka saglit kasi anak mo may kalaro sa labas. Pero dito, ikaw ang kalaro, besh. Ay, may ngawan. Ang miss Dada na. Nag-message si Dada. Nakarating na daw po siya sa Hinula. O dito ka na, anak. Ay, Diyos ko, Lord. Ay, hindi biro ang sakripisyo ni Mama eh. Ni Mama. Ay, Diyos ko, Lord. Sakit na katawan ko eh. Lamig sa labas, ang lamig-lamig. Tas dito, init. So, yun na pala. Kanina yung sinasabi ko. Yung Russian po na tendera doon. Kaklase ko yun sa Finnish language nung level 3 ko. So, doon pa rin talaga siya nagtatrabaho. Alam niyo po, yung profession nun doon sa Russian is engineer. O, diba? Dito sa Finland, as in, kahit ano pa yung professions mo sa ibang bansa, kahit na doktor ka pa dyan, or anong matataas o magaganda na profession, pagdating po dito sa Finland, magbaback to zero ka. Kaya, imbis na magiging architect siya dito ulit, hindi magiging ganun kadali. Kasi kailangan mo ulit mag-aral ng pagiging architect. Architect or engineer pala. Engineer po pala, sorry. Engineer. So, yun. Nag-end siya sa pagiging cashier. Mas mababa, syempre, ang sahod ng cashier kaysa engineer. Ganon dito. Back to zero ka. Kahit ano pa profession mo. At hindi mo, kahit pangalandakan mo pa yung profession mo dyan. Pag nandito ka na sa Finland. Back to zero, mga besh. Di ba, nak na? Wala pa tayong magawa. Kailangan ko na naman pakainin ang lumi. Kain tayo na. Kaya patulogin kita na maaga. For sure, matutulog ka ng maaga eh. Ito lang naman po yung in-order ko sana. Ang baba! Ay, hindi pala to kasi sa Asian store yung binili ko. Oh, mayroon pa silang pa note dito oh. Kitos Tilaw Sestasi. Thank you for ordering. Tasakera yan terveiset. Hibabi kung lupo. May nakalagay ito. Happy weekend. So, diba? Ito yung in-order ko po. Salmon. Uniluta. Or ito yung tinatawag na oven na buto-buto. Yung buto-buto. Itong naka-sale na marinated na chicken. And then, yogurt for lumi. Yung mga walang sugar. Ayan. Ito lang naman. Kasi hindi pa nakarating sa akin. Ito ako ng food ni Lumi. Meron siyang, sabawan ko yung salmon. Nilagyan ko ng patatas and carrots. Madalian lang to naluto. And then yung natira sa salmon is pinreprito ko. Mag-alas 7 na pa naman. Kailangan ko kasing patulogin na maaga si Lumi kasi hindi siya nag-nap ngayon. Afternoon nap po ba? Ang hirap talaga yung buhay dito sa abroad eh. Bakit ko po nasabi na mag-isa lang ako kahit na meron akong asawa? Kasi yun po yung pakiramdam ko, yun po yung nararamdaman ko. Kasi most of the time naman si Mr. nasa work po siya. At kung nandito man po siya, hindi ko din siya ramdam. Kasi halos lahat naman ng ginagawa ko, lahat ng mga gawain dito is ako lang din yung gumagawa. Yes, tumutulong po siya, pero hindi pa din sapat yung tulong niya. Halos lahat sa akin po talaga ang hirap. Kaya yun po, nasabi ko na feeling ko
Kung bakit nasabi ko na mag-isa lang ako kasi yun talaga yung realidad ko dito eh. Most of the time, nandun siya sa work. Kung nandito man, hindi ko rin siya ramdam. Kasi sa akin pa rin talaga po lahat. Yung tulong niya, konting tulong lang. Halos, imagine niyo na lang po. Mga nanay, alam niyo po yan kung gaano kadami yung mga trabaho natin. Hindi matapos-tapos, hindi matapos-tapos yung trabaho natin. Matapos man, maya-maya man, andyan na naman. Tapos tayo pa rin. Walang katapusang trabaho. Tumutulong siya pero hindi pa din enough talaga eh. Kaya feeling ko ako lang po talaga mag-isa kahit sabihin na may asawa ako. Kasi yun yung pakiramdam ko, yun yung nararamdaman ko po. Mag-isa lang ako dito. Kahit sa mga problema ko, sinasarili ko lang din. Mag-isa lang po talaga ako. Kasi hindi ko naman sinishare yung mga problema ko sa mga kaibigan ko eh. Kahit yung mga problema ko po sa pamilya ko, pagiging breadwinner ko po, yung mga lahat, yung mga pinagdadaanan ko bilang isang nanay, bilang isang anak, sa mga parents ko, bilang isang asawa, hindi ko po yung sinashare. Kaya yun po yung pakiramdam ko. Mag-isa lang ako. Mahirap po. Sa totoo lang, yung buhay ko dito, gustuhin ko ma-share sa inyo na takot lang kasi ako na kapag nag-share ako, natakot po kasi ako na merong comparison, natakot ako na i-judge nyo ako o di kaya i-judge nyo yung asawa ko, which is talagang nangyayari naman yun. Kumbaga, kapag nag-share ako, baka hindi ko din gustuhin o hindi ko matanggap ko ano man yung i-advise nyo. And baka mas lalo lang din ako masaktan kapag shinare ko. Kaya lagi kong sinasarili lahat ng mga problema. Kaya hindi ko makaantay, hindi ako makapag-antay na lumaki si Lumi para si Lumi, siya talaga yung magiging best friend ko. Siya yung mapagsasabihan ko lahat ng mga nararamdaman ko. Kahit kunting problema lang yan, may mapagsasabihan ako. Kaya din talaga siguro ako binigyan ng anak na babae para maging best friend ko na yun yung kumbaga kulang sa akin. Yung best friend na hinahanap-hanap ko. Kasi syempre, meron naman tayo, pwede man tayo magsabi kay Lord, di ba? Pero iba pa rin talaga yung meron kang makakausap physically, meron kang maiyakap, meron magpo-comfort sa'yo na makakapag-advise sa'yo, pwede mong pagsabihan na hindi ka i-judge, hindi ka i-compare, hindi mga pinagdadaanan nila, o di kaya hindi ka basta yung mga ganong bagay po, kasi minsan kapag nag-share ako, andun yung comparison kasi, kaya natakot ako mag-share na hindi ko naman naranasan yan, kumbaga ganyan. Ay naku, napaka-weak mo. Ayoko masabihan ng gano'n na weak, or di kaya hindi ko naman pinagdaanan yan. Ganito ko ganyan, parang gano'n ba na basta ang hirap po kasi, kaya hindi ako, kung makapansin nyo po, kahit naman sa mga kaibigan ko dito, talaga hindi ako nag-share ng sobra, or kahit na anong problema. Wala lang, sinasarili ko lahat. Sa bagay, hindi nga ako nag-share sa asawa ko eh. Sa mga kaibigan ko pa, kaya ganun po kalungkot ang buhay ko. Ganun po ang buhay ni Ruby. Ganun yung pakiramdam ko na mag-isa lang ako. Wow, ang lalim na sabi ko ah. Kasi ang tagal naman maluto ng niluluto kong pagkain ni Lumi. So ito po yung food ni Lumi. Ayan. Lalagyan ko lang to ng rice mamaya pag pinakain ko na sa kanya. Wala po itong salt or anything na pampalasa. Ang meron na po dito is sibuyas and laso na. Yun lang po. And I think, masarap naman siya. Tikman ko nga yung sabaw. Ginisa ko lang po siya. Ay, ang bango niya, bes. Ang bango niya. Nangingibabaw yung salmon. Masarap naman. Masabang lang. Para sa akin. Pero I think si Lumi magiging okay to. Healthy to sa kanya. Pwede na. Naantay ko lang na maglambot yung veggies. Anyway mga besties, yan lang po yung ating vlog ngayong araw na to. Maraming salamat sa mga nanonood, sa mga nakasubscribe, sa mga magko-comment, sa mag-like, sa mga mag-share, at sa mga bago pa lang po. Welcome po sa simpleng buhay-buhay ni Ruby dito sa abroad na hindi madali. Kaya kayo mga besh, laban-laban lang. Don't compare your life to others kasi hindi natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan nila. Nakikita natin sila masaya pero behind that, may mga lungkot pala. Huwag natin i-judge yung mga tao base lang sa kaanyuan, base lang sa sinasabi ng ibang tao, base lang sa mga nakikita natin kasi alam ko na pinagdadaanan niya. And doon nga po, alam niyo po yung nasabi ni Dr. Willie Ong, meron kasi yung mga bashers, na-bash daw siya na parang sinabi niya na
kahit anong gawin daw niya, na tumakbo pa siya ng paulit-ulit, hindi daw siya mananalo. Sabi ni Dick Williong, bakit ano daw yung ginawa niya? Bakit gano'n na lang kalaki yung galit ng basher na yun sa kanya? And 'di ba, doktor na siya, so alam niya na yung mga alam niya na kung ano yung maganda, alam niya na kung ano yung mga hindi maganda sa kalusugan kasi doktor na po talaga siya. Nagkasakit pa rin siya, yung cancer, di ba po, yung sakit ni Doc Williong is because yung cause po nung sakit niya is sabi niya sa stress daw, which is isa din yun sa mga source ng stress niya yung pangbabash daw. Kaya mag-ingat-ingat po tayo sa mga sinasabi natin, maging ano po tayo, maging ilagay natin lagi yung sarili sa katayuan ng ibang tao. Yun po yung lagi yung ginagawa ko. Kaya ako, meron man ako hindi gustong mga tao, may mga vloggers, pero hindi ko sila binabash. I don't create any anonymous account or any ng ibang account just to bash them, because para ano pa, I mean, ano yung makukuha ko kung ibabash ko yung tao or makakapagsalita na ako ng hindi maganda? Anong mabe-benefit ko doon? Di ba nagkasala lang ako, nasaktan ko pa yung isang tao, kaya dapat kung mayroon tayong hindi gustong tao, sarilinin na lang natin yun kasi hindi natin alam kung ano yung effect. Just one word, grabe na yung epekto nun sa ibang tao. Kahit isang word lang yan, malaki, grabe na yung epekto nun sa ibang tao. Kaya yung iba, di ba, nagsusuicide, nagde-depress, kasi yun, may mga hindi magandang naririnig or yung ibang tao, binabash, yung mga ganong bagay ba. Kaya dapat mag-ingat-ingat tayo sa mga sinasabi natin. Lagi natin ilagay yung sarili natin sa katayuan ng ibang tao. Anyway, haba na sinabi ko. So, ayun mga bestos, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa akin, sa amin ni Lumi, kahit na simple lang yung channel natin. And comment down below kayo kung ano yung mga gusto nyong malaman, kung anong gusto nyong makita dito sa ating simpleng buhay-buhay sa abroad. Maraming salamat. God bless. Mag-ingat kayo lagi. Amigo, see you in our next vlog. Bye!